sinasabi sa inyo bilang Secretary General ng United People's Initiative. Yes, Nasa atin na ang bilang na kailangan para manalo sa laban. Yun. Managinip man kayo ng managinip na hindi kayo mawawala sa pwesto, Yes. panaginip nyo lang yan. Yes. Tayo ay hindi titigil hanggang di na nanalo ang taong bayan. Dapat lang. Hindi tayo titigil, nandito ang UPI, patuloy tayo nagpapalakas at patuloy tayo tumatami. Hindi tayo titigil dahil alam nila at alam ng langit kung sino yung tama at sino yung mali. Dapat lang. So never tayong matatakot sa kanila. So ang panawagan natin sa ating mga kababayan, patuloy tayong lumaban sa tama at may halabas sa batas, hindi tayo lalabas sa konstitusyon. Gagamitin natin ito ang buong pwersa ng batas na hindi na sila makakadepensa. Yes. Yan ang pangako ng UPI sa ating mga kababayan. I-announce siya ni Major General Romel Puques at i-announce siya ni ating Presidente General Virgil Garcia. Yes, ito si General At malalaman niya, General kailangan Garcia. lang magkaisa tayo. Hindi tama ang Ayan, iniisip nila na sila-sila lang. Mas marami pa nga kung yung pulis eh. Pag nung nandun kami sa Senado, mas marami yung pulis. Yung Maniwala kayo. nakaharang. Parang sila ang Pero ngayon nagrarally. hindi. Mas marami na po ang tao kesa sa pulis. And this is what I can tell you. Hindi kayo makakahingi ng reinforcement sa mga ibang lugar dahil magkakaroon din ng rally sa mga bawat lugar Yes, na kung kilala sabay niya dapat ninyo. ganun. Mauubos mo ang pulis Yes, dapat lang. Laban. hanggang sa maniwala kayo sa taong bayan. Maniwala kayo sa boses ng taong bayan. Hindi na po kami masaya sa ginagawa. Yes. Yung nakaraang sona ni BBM, Ito pa. hindi naman yun ang tunay na kalagayan ng bansa natin. True. Hindi talaga. Yun ang Puro kasinungaling. kanyang panaginip. Yun ang nakita niya sa panaginip niya. At yun ang diniligar niya. Ngayon, sinang-ayunan naman yung mga kasama niya na nananaginip rin. Yun. Puro panaginip. Pinaginip niya, sona ng panaginip yun. Amats nga eh. Hindi Para na pareho. kalagayan ng bansa. Kalagayan ng bansa, nakikita, nararanasan ng taong bayan. Yan ang totoong kalagayan ng bansa. Baha dito, baha dyan. Hindi may Nakawan itago. dito, nakawan dyan. Naghihirap na tayo sa yung tunay na kalagayan ng bansa. Hindi pwedeng itago eh. Yes. Lumalabas yung katotohanan. So ayan, kapag nakakapanood ako ng mga ganito, ako'y nagkakaroon din ng pag-asa kahit papano. Ito yung grupo ng UPI, sila General Garcia, sila General Pokis, tapos si Captain Baleros ba to? Yan, silang tatlo. Tapos marami pa silang kasama din ng mga retired military din. Kita mo yan si General Pokis ay talagang napakaingay, ay nagkakanda. Nakulong na rin yan, di ba? Nakapagpiyansa lang. Talagang kagulo din nung nung kinuha, pero nakapagpiyansa naman. Kaya yan, ang ganda kasi nga, itong mga to hindi talaga sumusuko. Kita mo sa mga social media nila, talagang tuloy-tuloy sila. Madami yan, kasama rin nila sila General Orlando Dillon, tapos sumasama na rin niya sila Captain Dado. Basta mga retired sila, talagang mga hindi sila tumitigil. Kasi nga, hindi pwedeng hindi manalo ang taong bayan, yun ang sinasabi nila. At talagang pangako yan ang UPI. Tapos ngayon maganda kasi nga itong UPI na to, kapartner nila ang Iglesia ni Cristo. Kaya ang sinasabi nila ngayon, nasa atin na po ang bilang para manalo sa laban. Kaya malakas ang loob nila ngayon na may bilang na sila talaga. Kasi nga, suportado sila ng Iglesia ni Cristo. O, di ba? Kaya kahit papano, yun, ang sabi nga nila, nagpapalakas kami na nagpapalakas, hindi kami titigil. Kasi nga, dati, pag lumalabas sila, katulad nung nasa Senado sila, kasi nandun sila lagi dati talagang hindi sila umaalis dun nung nandun si Bato, yung issue ni Bato. Mas marami pa talaga yung pulis. Akala mo yung mga pulis ang nagrarally sa dami nila. Ganon. Pero ngayon, lagi na silang mas marami sa mga pulis. Na yun ang kailangan kasi. Dapat mas marami ang tao sa pulis para hindi sila makaano. Tapos, ang plano nga nila, bawat lugar man may rally para hindi sila makakuha ng pulis sa iba't ibang lugar. Ganon yun eh. Kaya hindi maging maayos eh. Pinaplano nilang mabuti to. Sabi nga nito ni General Garcia, pag ginawa nyo ng special operation si Bato, saray din kami dyan. Huwag nyo kaming gaguhin. Kaya rin namin gawin sa inyo yan. O, di ba? So, ito papanoorin pa natin. About Erwin Tulfo. I do not call him senator Pakikinig ka, because Erwin he does not Tulfo. qualify. Hindi po natural born Filipino si Erwin and therefore he has no Yes, right to be true. sitting in the Senate. Malakas lang talaga ang karat Wala lang po niyan eh. akong pera para labanan siya kaya on technicality natalo yung aking disqualification O, case. diba? And you see when you put a person not qualified, this Yes. is exactly the thing that he is going to do.
babaguhin lang yan Senado, Yes, sasabihin lang talagang niya, with all due respect to you, Erwin Tulfo. Hindi ka talaga bilang sa Senado, Erwin So, Tulfo, kahit sa sasabihin Congress. mong move on na po, sige, mag-move on ka, paano ka mag-move on sa baha? Eh, bumabaha ang buong Pilipinas. Yes. Move on, huwag kalimutan na natin yung flood control. Lululig kaya kita. Yung maman Yung sa magkapatid, ayan, oh. iskandalo sa buhay ng tao. Yes, Kapatid. Erwin Tulfo yan. Dalawa sila kapatid. Ayan Talagang kita nila ang mga Tulfo Marami ngayon. pong hindi natural born Filipino sa ating Kamara, sa ating Senado. Dapat po wala sila. Yes. Kahit po sa gabinete, Kasi- mayroong hindi natural born Filipino. Nakasaad po kasi sa saligang batas, dapat natural born Filipinos. Kasi ang mga wala na ng kanilang citizenship dati, na nag-reacquire ng Philippine citizenship, did not reacquire their natural born status. Yes. Correct. Maliwanag po yan sa saligang batas. Eto Boyeng pa. Remulla resign. Ayan, resign. Kailangan po yung mga taong katulad ni Boyeng Ang katapang Remulla din ang mga to, talagang walang sa atrasan eh. gobyerno ay mag-resign. Yes, dapat Yung lang. katulad ni Melvin Matibag, Yes. dapat mag-resign. Yung katulad ni John Vic Remulla, dapat yan. mag-resign. Yung pong mga tirador sa gobyerno Yes. na Hindi nagpapatahimik sa mga naman sila tao na karapat-dapat sa nagsisiwalat mga ng pwesto nila katotohanan. eh. First and foremost, you want to get back, you want to recover trust of the people. Get rid of the people na gumagawa ng masama sa gobyerno. Okay? So, kailangan, kung gusto mong ibalik ang tiwala ng taong bayan sa mga Yes. institusyon natin, Eh wala, binulok na nila especially eh. yung Office of the Ombudsman, which is a constitutional institution nilagay sa ating saligang batas for a purpose, to guard against graft and corruption. Guard against, Yes. hindi protect the grafters and the corruptors in government. Yung po ang nangyayari ngayon, you want to recover trust, get rid of this guy. Because this guy is not doing a good thing for the government, not even to the administration, because siya ang nagpapapanay sa administrasyon. Oh, yan Nawawala talaga. ng tiwala ang taong bayan dahil sa taong ito. True. There you go. Parisahin niyo na si Boyeng Remulla Naku, ngayon. hindi. Parisahin niyo na rin si Melvin Matibag kasi sinungaling. Pinipilit nga. With all due respect to you, pinipilit nga lang Director yung pwesto Matibag, ni yung mga Boyeng, di ba? intelligence report po, inyo lang yan eh. Hindi alam ng military, hindi alam ng polis. Kayo lang, gawa-gawa mo lang yan. And you cannot do that, you should not do that because that is the National Bureau of Yes. Investigation. Binago yung NBI. Grabe. Papanagutin ninyo yung mga dapat managot. Arestuhin ninyo yung mga pinangalanan Yes. ng mga nagsisiwalat ng katotohanan. Imbestigahan ninyo, ipalabas pa ninyo yung ibang hindi napangalanan kasi sabi ng mga Marines, Yes, marami marami pa po pa. sir, hindi namin alam ang pangalan. Yung mga congressman siguro. Marami diba, pa po. dami yun eh. Bigyan nyo kami ng mga picture nila, tuturo namin sa inyo kasi natatandaan naman namin ang mga mukha nila. Yun. Hindi lang namin alam ang kanilang mga pangalan. Pangalan. Yes, true. So there should be more. At dapat ang nauunang nagpapail ng kaso sa mga congressman na ito, sa mga senador na ito, Si Boyeng yung dapat. ombudsman, Yes, true. Kaso, yung nagsasalita nga. o dapat parang- meron mag-file para ma-impeach na sila. Hindi yung inuunahan, pinapailan yung mga nagsisiwalat para mahirapan, para Yes, sumuko, true. para bumigay, para manahimik. Ayun po nangyayari ngayon doon sa ating Pilipinas. Kawawa naman. Kung saan lupain ng Pilipinas sila pupunta para mag-bail. Mag-bail. We should stop this. Gusto nyo bawiin ang tiwala ng taong bayan. We should stop this. So ayan na nga talagang itong grupo nila, gising na gising sila sa lahat ng mga nangyayari at hindi nila masikmura yung nangyayari ngayon. Akalain mo, umpisa kay Erwin Tulfo, ito pa lang si General, ano to kasi, lawyer din kasi to si General Garcia. Talagang sinasabi niya na hindi karapat-dapat maging senator si Erwin Tulfo kasi nga, yung citizenship niya, questionable. Tapos yan nga, sinasabi niya na dapat talaga sila Remulla, si Matibag, saka si John Vic, talagang wala dapat sila sa pwesto kasi nga, sobrang sama ng ginagawa nila kasi nga mga aso kasi yan
ni Marcos Jr., kita mo naman. Si Boying, hindi naman talaga qualified maging ombudsman. Pinilit lang na ilagay doon kasi nga, para gawin nila yung mga ano yan. Kaya napakalabo na mag-resign yung mga taong yan. Sila nga yung pinakang utusan eh. Talagang attack dog, talagang taga-supil ng mga kritiko nila. Kaya sila nilagay dyan, kaya hindi inaalis. Tapos si Matibag, yung sinasabi nga nito na sobrang sinungaling, saka mali-mali yung ginagawa. Talagang kita nila, alam nila yan eh. Tapos yun nga, sabi nila na hindi sila titigil kasi nga alam nila eh, siguro hindi makaturugtong mga to sa mga nangyayari. Kasi nga talagang ganon katindi yung pamamahal nila sa bayan. Talagang kita mo sa General Focus nga na na-aresto na, nakapagpiyansa lang. Itong si attorney hindi yan kinakasuhan. Buti nga wala yung kaso eh. Pero ewan ko lang, kung hindi lang niya sinasabi, kasi nga lumalaban din talaga siya. Tapos yung lagi nilang sinasabi na dapat kung gusto niyo maibalik yung tiwala ng mga tao, ayusin niyo yung mga taong yan. Kaya nga lang, napaka-imposible naman. Kasi nga, sila nga nagpilit lang na ilagay dyan eh. Kaya yun, ang laban na lang nila talaga ay yung kumilos ng sama-sama at palayasin tong gobyerno na to. Yun lang talaga. Kasi sinasabi naman dito na may parang nasa kanila na yung bilang para manalo. Sana na may soon. Dapat talaga hindi na makatapos ng 2 taon tong gobyerno na to. Hindi pwedeng babaguhin lang nila. Dapat sabi nga ni Captain Dato, yung pinakang ugat ang tatanggalin. Kasi nga, tanggalin naman yung puno, kung nabuhay pa yung ugat niyan, tutubo pa rin yan. Kaya dapat, yung pinaka-ugat, di pa si Marcos Jr. naman talaga. Kahit pa tanggalin yung mga yan, kung si Marcos Jr. pa rin, wala, ganun at ganun pa rin. At saka, imposible na matanggalin niya yung mga taong yan. Talagang pinilit yan, ilagay dyan with purpose talaga yung ginawa nila. So, malabo yon na mag-resign. Ito ang medyo malinaw dito na kung mas marami ng tao ang kasama nila na talagang sinasabi nila ngayon, i-announce na lang nila at kaya na rin nilang magparali sa iba't ibang lugar, yun yung chance na may pag-asa pa talaga. Pero nakakatuwa nga yung mga post nung 18 Marines na ito kadugtong nila yun eh. Saka yan sila Mike Defensor, kasama nila yan dyan sa UPI. Parang sila na talaga yung tumayo kasi walang iba eh. Yung maganda nga kakampi nila ang Iglesia ni Cristo. Kasama nila. Sila yung pinakang partner. Kaya alam nila na may number sila ngayon. Na sinasabi nila na kung dati pag nagrarally, mas madami pa yung pulis kasi sobrang dami naman talagang nilalagay na pulis eh. Ngayon, mas marami na lagi yung tao. Totoo yun. Kasi kasama nila yung mga iglesia. Hindi lang nagsasalita. Pero sila, kasi meron nga daw grupo na mga parang ganun din naman yung pinaglalaban sa kanila. Kaya lang ibang grupo na parang ang gusto nila, sila yung kapartner na iglesia. Hindi pwede kasi sila na yung sa kanila na nagtiwala yung iglesia. Pero maayos naman itong mga to eh. Baka sila talaga yung maging daan para matapos itong gobyerno to. Kaya sana naman, grabe no, kayo suporta. Itong mga to ang sumusuporta rin doon sa 18 Marines. Kaya sabi nga nung iba, pag nag-armas tong 18 Marines at kinorner nyo talaga, susunod tong mga to, di lalo nung nagkagulo. Kaya galing-galingan nyo lang. Kasi nga, nagpapadami at nagpapalakas tong mga to para tapusin tong gobyerno ni Bangag.